Ngayong hapon sa Budol Alert. Daan-daang Swifties na budol. Fans na bumili ng ticket sa online reseller, walang napala. Nag-expect po ako na ipadala niya yung ticket number. Pero hindi po siya agad nagre-reply. Ang isa sa kanila, 2 beses pang nagancho. Habang ang isang estudyanteng niregaluhan ng tiket ng kanyang ina, na peke pala. Kaya naman ang iba, naging team labas na lang. Ang kawat ang tumangay ng pera, iisang tao pala. Yung order number ko po is ganto, baka po may kapareho ako. Tapos ayun nga po, may nag-reply. Meron nga po. Ticket scammer! Ibubulgar namin ngayon sa Budol Alert. Bad blood? Cruel summer? I knew you were trouble. Fearless. Yan ang mga pamagat ng sikat na mga awitin ng American pop superstar na si Taylor Swift. Alam na alam yan ng mga Swifties. Kaya naman handa silang gumastos ng malaking halaga para lang makapanood ng concert niya. Yan naman ang sinamantala ng mga kawatan. Kaya beware sa mga ticket scammer. Dapat laging budol alert. Alam mo, Jester, kaya ako na-shock dito sa Eras Tour swindling na ito, no? Dahil karamihan ng mga nag-attend doon, may kaya. Paano ba naman? Gagastos ka sa concert ticket, 20 to 30,000 yan. Pagkatapos, mamamasahe ka pa. Flight yan, di ba? Airplane fare yan. Pagkatapos, pagdating mo doon, hotel pa. Di ba? So, itong mga may kayang ito, I would like to assume, di ba, medyo edukado, sabihin na natin, no? Hindi siguro basta-basta maloloko itong mga to. Anong ginawa ng mambubudol na yan at nakaloko siya? Magaling mag-sales talk yung mambubudol, Luchi. Bukod sa magaling mag-sales talk, pag chinek mo yung profile niya, makikita mo verified siya sa social media accounts. Tapos sinusundan pa ng fina-follow ng mga celebrities at influencers. In fact, nagkaroon siya ng mga transaction with the celebrities at influencers. Wow. At yun yung ibibida niya sa'yo. Kaya kung ikaw, may pera ka, desperado ka na manood ng concert, wala ka pang ticket, maniniwala ka talagang may kakayahan tong bilhan ako ng ticket. Galing. Kung may concert si Taylor Swift na hindi dapat palampasin ng Swifties, Eras Tour concert. Taylor Swift. Panibagong record. Sa fans ni Taylor Swift, Eras Tour sa Singapore. yan ang The Eras Tour. Welcome to the acoustic setting. Mahigit 50 bansa ang sinusuyod ng American pop star at songwriter na si Tay-Tay o Taylor Swift para itanghal ang kanyang mga kanta mula sa self-titled debut album hanggang sa latest release niyang Midnights. Isa sa mga nakipag-unahan para sa concert tickets ang nakilala kong Swiftie na si Betty. Hindi niya tunay na pangalan. Nung una mong narinig na magkakaroon ng Eras Tour, ano yung sumagi sa isip mo? Hindi ko talaga siya pwedeng palampasin kasi from the title ng concert itself, it's Eras Tour. So para sa aming mga Swiftie, yung taon na hindi kami nakanood ng concert niya from her first album up to the latest album, ito na yung opportunity namin na ma-witness at marinig siya ng live. Hindi raw nakapanood si Betty nang unang bumisita sa Pilipinas si Taylor Swift para sa Red Tour noong 2012. Estudyante pa lang daw kasi siya noon at wala pang ipon. Ngayong may trabaho na, kinakarir na ni Betty ang pangungulekta ng mga merch. Aabot na nga raw sa 60,000 piso ang ginastos niya para sa Taylor Swift collectibles. Kaya naman bago pa man i-anunsyo ang Eras Tour, matagal na raw naghahanda si Betty. Pero ibig sabihin, talaga pinag-ipunan mo? Ipon talaga, nagsimula yung ipon ko 2018. 2018 pa lang, nag-iipon ka na. Paano ka nag-iipon ng pang-concert ticket?
Pumapasok ako sa mga iba-ibang project. Kahit meron akong full-time na trabaho sa editor, kumukuha ako ng mga clients ng mga vloggers, tapos mga political ads para mapondohan. Singapore ang kaisa-isang Southeast Asian stop ni Tay-Tay. Kaya naman maraming Pinoy fans ang nakipagsapalaran para makabili ng tickets sa 6 na gabing Eras Tour concert sa Lion City. Alam niyo, gaya ni Betty, pag manonood naman ako ng concert o kaya kahit anong show sa online na lang naman ako bumibili. Pero iba pala talaga yung pagdadaanan dito sa official ticket seller ng The Eras Tour ni Taylor Swift. Butas ng karayom yung dadaanan ng kahit sinong gustong bumili ng ticket. Random o walang partikular na basehan sa pagpili ang mga ticket buyer na mabibigyan ng access code para makabili. At kahit makakuha nito, hanggang 4 na ticket lang ang pwedeng bilhin ng bawat buyer para maiwasan ang mga nangho-hoard. Sinubukan mong gawin yan, kumuha ng code. Sinubukan kong gawin. Anong nangyari? Unfortunately, hindi ako nakakuha ng code. Pero hindi raw papayag si Betty na mauwi sa cruel summer ang pangarap niyang makita ang idolo. Sa kasagsagan ng ticket selling, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kakilala niyang si alias Gigi. Nilapitan ako kung kailangan ko daw ba ng tulong sa concert tickets. Sabi ko, kailangan. And then meron daw siyang kakilala sa Singapore. So, nung time na yun, naniwala ako, nagbigay ako sa kanya ng down payment. Magkano binigay mo sa kaibigan mo? 30 mil. 30 mil? Para sa ilang ticket mo? Para sa dalawa sana. Sa amin sana ng fiancé ko. Wala raw na ipakitang patunay si Gigi na hawak niya ang ticket. Pero naglabas si Betty ng pera dahil tiwala siya, lalo't ilang taon na silang magkakilala. Budol alert! Huwag bumili sa seller na wala pang hawak na initial purchase confirmation. Ito ang patunay na nabili o nabayaran na ang ibinibentang concert ticket. Nakampante si Betty sa transaksyon nila ng kakilala. Pero 1 buwan ang nakalipas. Wala pa rin na ipakita itong si Gigi kung saan napunta ang 30 mil niya. Sa puntong iyon, alam na ni Betty na nabudol na siya. Kaya kinansel na niya ang usapan nila ni Gigi. Doon ko hiningi yung kontrata at tinignan yung kontrata namin. Ang nandun sa kontrata is yung pangalan niya at yung pangalan ng seller na quote-and-quote na akala kong kilala niya sa Singapore. Doon napapasok si Patrick Agorto. All too well, sabi nga ng kanta ni Tay-Tay. Parang hulog daw kasi ng langit si Patrick Steven Agorto o mas kilala sa Pat Steve, ang ticket reseller na nakilala ni Betty sa Facebook. Ang kausap ko na ngayon si Patrick. Tapos sinabi niya na yun nga, sa kanya na lang daw kumuha. Tapos nagbigay siya sa amin ng alternative seats. Actually, better seats. Sa kanya na lang daw kumuha, makakapili pa kami. Siyempre, natuwa ako kasi parang sabi ko, oh, sige, naloko man ako. At least ito na yung legit. Ito na talaga. Nang magkasundo na ang dalawa, pumirma sina Betty at Pat Steve ng bagong kasunduan o contract sale para sa isang VIP ticket ng Eras Tour. Kinagat ni Betty ang presyo nitong 55,000 pesos. So, ibig sabihin, umaasa ka na may ibibigay sa iyo ni Pat yung ticket? Yes, sir. Kasi may kontrata agad. Tapos pinakita niya sa akin yung mga screen record. Sabi niya, yung mga ampatuan nga katransak ko eh. Pinakita niya sa akin yung screenshot na connected sila sa Messenger. At may kasama rin kasing ID, pirmado, at nakasaad dun sa kontrata na liable siya kung hindi niya madedeliver yung kontrata. Sa sobrang excitement, kinumbinsi pa ni Betty ang dalawang kaibigan niya para bumili ng ticket kay Pat Steve.
August 25, 2023, nakipagkita si Betty at dalawa niyang kaibigan kay Pat Steve. Agad daw nagbayad ng 60,000 pesos na down payment ang mga kaibigan niya para sa dalawang VIP tickets. Ang natitirang 60,000 pesos, hinulugan nila ng 4 na buwan para mabayaran ang suma total na 120,000 pesos. October 12, 2023 naman, nagbayad si Betty ng 10,000 pesos na down payment para sa sarili niyang ticket na nagkakahalaga ng 55,000 pesos. Mas mura. Considering na sinasabi mong niyang better seats. Yes sir, kasi ang ginawa niyang style sa amin, sinasabi niya SRP na lang daw para daw mapambawi na lang kasi nga wala na daw bumibili. Sabi niya hindi daw siya interested sa mga lokohan. Pass daw sa kwentuhan. Sabi niya, buti na lang daw siya may masculinity mindset na hindi daw, matter over emotions daw. Wala daw siyang drama-drama. Nalaman ko na lang din sir, yung pinsan ko pala nag-inquire din sa kanya. Yun din yung sinasabi niya. Pass sa kwentuhan. Ang gusto niya, bigay kagad ng bayad. Cash agad. November 29, 2023, nagpadala si Betty ng dagdag na 15,000 pesos kay Patrick. Ang natitirang 25,000 pesos, babayaran na lang daw ni Betty kapag hawak na niya ang ticket. Pumayag naman si Patrick sa kaliwaan. Mapapasa kamay raw ni Betty ang golden ticket 2 linggo bago ang concert. Pero ikaw, nagtiwala ka din sa kontrata. Tiwala ako sir, kasi binasa niya mismo sa harap namin yun na magiging liable siya kapag hindi niya natupad yung mga kailangan niya sir. Sa event. Hindi pinutol ni Betty ang komunikasyon kay Patrick para tiyak na makukuha niya ang biniling ticket bago ang concert. Pero habang lumilipas sa mga araw, parang gumagawa na raw ng iba't ibang dahilan si Patrick tuwing nanghihingi siya ng update. Hinihingi ko sa kanya yung kontrata, ang dami niyang dahilan. Sinabi niya para namatay daw yung lola niya. Na hindi naman ako masamang tao. Siyempre, nagsabi ako ng condolences. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Betty, February 20, 2024. 2 linggo bago ang March 3 concert sa Singapore. Nakatanggap na ng ticket sa email ang mga bumili mula sa Ticketmaster. Pero si Patrick walang naipakita kahit anino ng ticket sa mga bumili sa kanya. Para maging proactive, gumawa ako ng group chat, ng Telegram group chat. Kasama doon yung March 3 goers. Kasama ko, same day ko. At natatanong ko sila ng update. Tinanong ko sila, at sila sumagot ng oo. So doon ko kinumpronta si Patrick. Sinabi ko, ako lang yung special. Lahat sila meron ng ticket, ako wala. Oo. Doon na siya nagkukumahog. Tapos sabi ko, ano nang nangyari? Sabi niya, na-detect daw, ito yung sinabi niya sa lahat sir, na-detect daw ni Ticketmaster na nagre-resell ng ticket, na-flag daw, may nag-report daw. Kaya daw, pinlag ni Ticketmaster yung account niya. At kumbaga, binan siya, tinanggal yung account niya. Hindi ko kasi alam yung ano nangyari. Wala naman ako nilabag na batas. Dito na raw kinutuban si Betty na posibleng nabudol na siya. Tiyempo namang naglutangan na rin online ang mga hindi maganda ugagang Swifties na hindi rin na-claim ang libu-libong halaga ng tickets nila. Lahat sila sa isang tao lang daw bumili. Kay Patrick Steve Agorto. Kuha kami ng Google Sheets, sir, para makita kung nagdodoble-doble yung benta niya. Kasi kapag na-affirm kahit isa lang na nagdoble-doble, sabihin, peke talaga yung binibenta niya. Paano sila nahagilap? Nakita ko, sinearch ko yung pangalan ni Patrick kasi natatakot na nga ako. Hanggang sa nakita ko may nag-post, sino dito yung mga bumili kay Pat Steve? Yun lang, nag-usap-usap na kayo. Ilang kayo? Ngayon, umaabot na ng humigit kumulang 100. So lumalabas doon sa Google Sheet na Mayroong mga duplicate tickets. Ibig sabihin, 2 seat. Parehas na parehas. Kinilabutan na ako nung may nag-message sa akin. okay. Sabi ko, meron ba ditong
PD3, row 5, seat 13, 14, and 15. Ang reply sa akin, ate, sobrang dami niyo, haha. Deja vu ba ito? Malungkot si Betty dahil 2 beses siyang nabudol sa pagbili ng Eras Tour concert ticket. Pero palaban pa rin siya na kumprontahin ulit si Patrick. Tinawagan ko siya. Tinanong ko siya, alam niya to na nag-recorded to, sinabi ko sa kanya na i-record ko to. Sabi niya, sige i-record mo. Sagot ko sa kanya, by any means pwede ko tong gamitin to file a legal action against you. Aware daw siya doon at tinanong ko siya, did you sell duplicate tickets? Sabi niya, hindi. Sabi ko, is this a scam? Hindi din daw. Kasi kung scam daw to, edi sana daw binlock na niya ako. Kumalma daw ako. Tinanong ko, ano na mangyayari? Sabi niya, kakausapin niya daw yung magulang niya para bilahan daw kami ng ticket sa isang third-party website na kilala rin, which is Viagogo and StubHub. Tinanong ko siya nasaan yung pera namin. Ang sagot niya, nasa cash flow daw. Doon ako nagtataka, bakit nasa cash flow? Di ba dapat Ticketmaster yung sagot? Bakit daw nasa cash flow? Business daw niya, pinapa-under niya daw yung business niya. Lumipas ang ilang araw, hindi na nagparamdam si Patrick. Nag-deactivate na rin daw siya sa lahat ng social media sites. Sa kabila ng nangyari, umaasa si Betty at ibang Swifties na hindi pa ito ang endgame. O paano yan? Anong common sentiment doon sa inyo na mga kahalin tulad mo na kumuha ng ticket sa kanya? Kami sir, totoo lang, hindi na namin inaano yung pera. Masakit man, pero kasi kung halang talaga yung sikmura niya, malamang sa lamang natakbo niya na yun. Kami gusto lang namin ng hustisya. Hindi lang pera yung ninakaw ni Sam, pati yung pangarap namin. Ilang taon namin tong binuo para maging realidad. Para lang nakauwi niya sa amin ng ganun. Aabot sa 350,000 pesos ang kabuang nawala kay Betty at sa kanyang mga kaibigan matapos mapudol ng 2 beses. Kahit gumastos ng malaki ang mga Swiftie, hindi nila alintana para sa The Best Day with Tay-Tay. Nanghingi pa po ako ng proof na mayroon talaga siya ticket. Pero parang nag-i-insist po siya na you pay first and then I will send the ticket. Susunod sa Budol Alert. After ko po magbayad sa kanya, nag-expect po ako na ipadala niya yung ticket number. Pero hindi po siya agad nagre-reply. Parang ang tagal ng gap po bago siya mag-reply sa mga chats ko. Name po niya is Pat Steve. Halos hindi mahulugang karayom sa labas pa lang ng Singapore Stadium kung saan gaganapin ang Eras Tour. Ito na ang wildest dream ng marami. Tumayo pa sila mula sa iba't ibang bansa para makita ng harap-harapan si Taylor Swift. Isa sa kanila ang naghahangad na maging the lucky one. Hindi lang tickets ang ginastusan ng Swifties para mapanood. Ang ika nga ay concert of a lifetime. Pikit mata rin silang naglabas ng pera para sa airfare at accommodation. Karamihan sa Pinoy fans, piniling manood ng Eras Tour sa Singapore at sa Tokyo, Japan. Isa na nga sa mga nakipagsapalaran para sa tickets si Carolina. Hindi niya totoong pangalan. Gaano kakalaking fan ni Taylor Swift? Nung bata po ako, doon ko po siya nakilala. Kami po ng sister ko. So elementary pa lang po ako, nanonood na ako ng mga music video niya sa YouTube. And nakikinig na rin po ako ng mga music niya. So hanggang ngayon po na 22 years old na ako, nanonood pa rin po ako. At dahil estudyante pa, hindi alam ni Carolina kung saan siya kukuha ng pambili ng concert ticket. Pero kumapit siya sa katiting na pag-asa. Yung pagka-announce po ng Eras Tour, yun nga po, wala pong Philippines na included. So, ang option na lang po is Japan and Singapore. So, ang ginawa po namin, 3 po kami, my cousin and sister po. Nag-plan na po kami na a-attend sa concert. And then, yun nga po, yung nag-ticket selling na, sila lang pong 2 yung nakasecure. Kasi sa Klook po sila bumili and hanggang 2 tickets lang po yung available na pwedeng bilhin. Sinabayan ko lang din po yung sarili ko na baka hindi talaga ako makakanood. And as a graduating student din po, baka may sumagi na date. So parang nasa acceptance stage na ako na
hindi ako makakanood. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong ticket selling para sa Singapore leg ng The Eras Tour. Pero hindi raw maiwasan ni Carolina na maghangad pa ring makapanood. Suportado naman siya ng kanyang ina na nangakong siya ang magbabayad kung sakaling may mahahanap na concert ticket ang anak. Ngayon pong February, papalapit na po yung concert ni Taylor Swift. Ang dami ko na pong nakikita sa TikTok na mga Umaten. po sa Japan kasi po yung una, di ba? So ayun po habang nag-scroll ko. Parang naisip ko, sana ako din. Parang nag-decide na ako na gusto ko po talaga manood. Kaya nag-join po ako ng Facebook group. Tiwala si Carolina na makakahanap siya ng mapagkakatiwalaang reseller. Tiniyak niya rin daw na maraming miyembro ang Facebook group na sinalihan niya. Aware naman po ako sa word na scammer. So yung iba po, chinecheck ko, parang halata naman na scammer po talaga. Paano? Yun po yung mga pictures nila parang blurry, Okay. nakatalikod, tapos yung mga names po nila parang hindi naman po talaga, parang gawa-gawa lang. Oo. So, Sa sinisilip mo yung mga profile nila. isa-isa po yun. So parang sinusuri ko po talaga kasi syempre, malaking pera din po yung ilalabas ko. Meron ka bang nakuha na sa tingin mo legit na seller ng ticket? As I was scrolling po, mayroon po ako nakikita name. Name po niya is Pat Steve. And ang dami pong post about him na saying he is legit. Ang dami pong nagva-vouch sa kanya. Yun. Parang ang nakikita ko lang po is puro legit. Puro positive. At chinecheck mo rin yung mga nagko-comment? Ayun, chinecheck ko din po yung nagko-comment. As in, lahat po talaga. Pati po yung social media ni Pat Steve, yung Instagram niya, yung Facebook. Hindi raw pinagdudahan ni Carolina si Pat Steve, lalo't nakita niyang may blue check o verified ang Instagram account nito. Nagchat ako sa kanya sa Facebook. And then, sabi niya po if we can transact sa Instagram. So, hindi naman po ako nagduda doon. We followed each other po. And then, ayun po, nag-message na po ako. Nag-inquire po ako ng ticket for March 9. Ayun po, nag-reply po siya kung anong ticket po yung gusto ko. Nag-offer po siya ng VIP. Sabi ko po yung budget ko is 10 to 15K lang. Knowing na student ako. After ilang minutes po, nag-reply po siya ulit. In-offer naman niya is Cat 3, worth 17K. Sabi ko sa kanya, tatanungin ko po muna yung mother ko kung pasok po sa budget. Kahit pa may go signal na, hindi raw agad nagpadala ng pera si Carolina. Mas gusto raw kasi niyang makipag-meet at aktwal na makita kung may pinanghahawakan ngang ticket si Pat Steve. Mahirap na. Nanghingi po ako ng proof na mayroon talaga siyang ticket. Pero parang nag-i-insist po siya na you pay first and then I will send the ticket. Pag nag-meet up, sabi niya baka at the end of February pa. Pero hindi niya na daw po mag-guarantee kung available pa yung ticket kasi parang paunahan po ata yung pinaparating niya. So, dahil pinipressure ka, ano nang ginawa mo? Nagpadala ka na? Parang magdo-dobling isip po ako talaga. Pero parang out of desperation na rin na makanood. Ayun po, nagpadala na po ako. Budol alert! Kapag ayaw ng seller makipag-meet up, mag-isip-isip na. Lalo na kung malaking pera ang dapat ipadala. After ko po magbayad sa kanya, nag-expect po ako na ipadala niya yung ticket number. Kasi yun naman po dapat talaga yung gagawin para at least panatag na po ako na may ticket number. Pero hindi po siya agad nagre-reply. Parang ang tagal ng gap po bago siya mag-reply. And after 3 days na yun, tsaka lang po siya send ng ticket number. Kampante si Carolina na matatanggap niya ang ticket 2 linggo bago ang concert. Nakapag-book na rin siya ng flight at accommodation until everything has changed. Nagsimula po ako magduda nung nag-release na po ng ticket yung Ticketmaster. So dapat siya po may mapoprovide na ticket for March 2 which is yun po yung first day ng concert ni Taylor Swift. And ayun po siya po, nag-Facebook ako and then may nakita po akong post ng isang
tao sa Facebook group na sinalihan ko. Tinatanong po niya kung may nakatransact po ba dito si Pat Steve. And dun po parang nagtaka na ako kung bakit pinost yung name na Pat Steve. So yung sa akin po, chinek ko, nag-chat po ako. Sabi ko, yung order number ko po is ganito, baka po may kapareho ako. Tapos ayun nga po, may nag-reply. Meron nga po. Walang sinayang na oras si Carolina. Kinontak niya kaagad si Pat Steve para tanungin kung anong nangyari sa ticket niya. Sabi ko, pwede po ba ma-refund yung binayad? In-explain ko din po sa kanya na hindi naman po ako galit na hindi ako makakanood ng concert, basta mabalik lang po yung binayad ko. Every hour ko po siya chinachat, wala po talaga. Parang nagte-take time. Isinantabi ni Carolina ang naramdamang lungkot nang malamang hindi na siya makakapanood ng Eras Tour concert. Lalo't marami pa raw siyang ibang iniisip. Sumabay po siya sa studies ko, tapos naghahabol pa po ako sa kanya. Parang na-down po ako, parang gano'n. So napakahalaga ng pera na yun. Sa 17K, ano ba sana yung pwede mong magamit doon? Yung monthly tuition ko po na 10K, pwede na din po doon. Yung dorm ko din po na 4-5. Wala na raw choice noon si Carolina kundi maglakas loob na ipagtapat sa kanyang ina ang nangyari. Pagkasabi ko po, hindi naman po siya nagalit. So, doon po ako na parang naiyak. Ano sabi sa'yo ni mama mo? Yun nga po, learning experience. Tapos, huwag magtitiwala sa kahit sino kasi parang madami na daw pong nanloloko ngayon. Kontratang ibinibida ni Pat Steve sa mga nakakatransaksyon niya. Tagilid pala. Yung template na yun, nagaling lang rin sa isang complainant. Tapos, inedit niya lang ng konti. Sa pagbabalik yan ng Budol Alert. Wala man lang bang red flag itong Pat Steve na naipakita niya para pagdudahan siya ng mga nagoyo niya? Alam mo meron, no? Sa presyo pa lang ng ticket, magdududa ka na. Kasi karaniwan yung mga scalper, yung mga reseller, times 2, times 4. Yun, mas mahal. Pero dito, halos kapresyo lang niya yung actual ticket na binibenta. Baka yan din ang dahilan kung bakit marami pa rin siyang nagoyo. Tama ka, yan yung naranasan nung nakausap ko. Tulad ni Betty at Caroline, maraming Swifties ang nagkumahog na maghanap ng reseller matapos mabigo sa Great War ng official Eras Tour ticket selling. Isa na dyan si Marjorie. Hindi raw sapat na mapanood niya ng live si Taylor Swift. Gusto niyang makahanap ng front row seat para sa once-in-a-lifetime experience na ito. Parang answered prayer tuloy si Patrick Agorto na kumpara sa ibang reseller ay hindi ganun kalaki ang patong sa binibentang concert tickets. Sa akin, 5,000 yung tubo niya. 52 yung original price talaga ng concert ticket na binili ko. Tapos, binibili ko sa kanya ng 57K. October 2023 pa raw na magsimulang mag-usap sina Pat, Steve at Marjorie. Pero ilang buwan munang pinag-isipan ni Marjorie bago nakipagtransaksyon. Sa totoo lang, meron akong ticket nun, VIP 5 yung ticket ko. Pero na-tempt kasi akong bumili sa kanya. Ang ganda kasi ng seat, VIP 1. Binenta ko yung nauna kong nabili na VIP 5. Tapos tinulungan niya pa ako mabenta yun, pinost ko yun sa Facebook. Vinouch niya pa ako na legit ako nagbenta, nabenta ko tuloy. Tapos ayun na, nakapalagayan ko na siya ng loob. Para mas mapanatag, nag-video call sina Marjorie at Pat Steve noong February 7. Sa oras na yon, nagpirmahan na rin kaagad sila ng kontrata. Kinabukasan, ipinadala na ni Marjorie ang 57,000 pesos na down payment para sa dalawang VIP 1 ticket. Kalahati yan ng 114,000 pesos na kabuang presyo ng dalawang VIP 1 tickets. Aminado naman ang mga biktima na nakampante sila kay Pat Steve dahil sa mga ipinakita nitong successful transactions. Marami din daw nagpatunay na legit seller ang kausap nila. Sa top page ba siya na parang siya yung lagi nakikita kung naghahanap kayo ng reseller or parang sa search kayo sa social media na
Taylor Swift reseller? Kaya naman ako nag-push through nun sa vouch talaga. Yung kwento sa akin, nagpa-vouch ako sa kanya, yung mga nagsabing legit siya, minessage ko sila isa-isa. Tapos kwento nila sa akin yung mga past transaction nila kay Pat. Tapos, successful naman. Isa nga sa mga nag-vouch para kay Pat Steve si Olivia. Nagkaroon daw kasi sila ng successful transaction nitong January 2024. Pero hindi akalain ni na Marjorie at Olivia na magkikita sila rito sa NBI para sabay na mag-file ng kaso laban kay Patrick. Kasabay din nilang naghain ng reklamo ang nakausap ni Jess na si Betty. Ang nangyari kasi is, di ba, nagtanong ako tungkol sa kanya sa tickets, tapos na-mention niya sa akin na nag-sell din daw siya ng shoes. Ngayon kasi, pares kami ng asawa ko na sneakerhead kami. Ang sabi din niya sa amin, nagbibenta siya pero hindi siya after sa sobrang laking profit because ang gusto lang niya, after niya yung sales na madami. So, the more nabibili, mas malaki nga naman yung profit niya. So, parang kami na huli kami sa ganung words niya. And at the same time, na-deliver niya yung 3 shoes na pair na shoes. Parang that's around, parang more or less nasa almost 60K or around 60K na yung amount. Pagtapos ng transaksyon sa sapatos, hindi raw tumigil si Patrick na alokin sina Olivia at asawa nitong si alias Joe na bumili ng Eras Tour tickets. Umabot pa sa puntong binigay ni Patrick ang password niya sa Ticketmaster. Ako pa yung medyo nakaramdam ng hiya kasi parang he trusted me so much na parang kahit 4 yung ticket na nandoon na yung 2 technically is hindi naman sa amin, binigay niya sa akin yung access. Ang hiningi lang niya sa akin favor is for me not to change the password, which I did not. Napansin kong higit na napaniwala ang mga biktima dahil sa pinapirmahang kontrata ni Pat Steve. Nakasaad dito na mananagot si Patrick sakaling hindi niya maibigay ang ipinangakong tickets. Pero budol alert! Sa kontrata pa lang, tagilid na pala. Merong ginagamit na contract template itong subject na to eh. Pero yung interesting is, yung template na yun nagaling lang rin sa isang complainant. Tapos inedit niya lang ng konti. Yun yung na ginagamit niya pakita doon sa mga iba pang mga binibentahan niya. I would like to say, hindi siya yung gumawa. Nakuha niya lang rin sa isang naloko niya lang rin. February 22, 2024, 2 linggo bago ang Eras Tour concert sa Singapore, namuuna nga ang bad blood sa pagitan ni na Patrick at Marjorie. Merong nag-post sa kanya na hindi pa na-deliver yung tickets sa kanya, pero na-deliver na yung sa iba. Tapos napansin ko, ang dami namin. Parang, paano yun na sinakop niya yung buong, yung isang buong row na, posible na to, scam nga to. Doon ko na-realize na scam. Tapos, chinachat ko na siya ng chinachat na ibalik mo na lang yung pera ko. Tapos hindi na siya nagre-reply. Dito na nagsulputan ang iba pang mga nakatransaksyon ni Pat Steve. Ni isa pala sa kanila, walang natanggap na ticket. Tulad ng idinahilan ni Pat Steve kay Betty, sinabi rin niya sa iba na naban ang kanyang Ticketmaster account. Siguro somehow medyo in denial din ako. Ang sabi ko pa nga sa kanya, kasi parang nung una parang nisip ko na baka nga totoong na-block. So parang sabi ko, sana maging okay yan. Kasi parang kung nagkaroon ka na ng issue before, sana ma-redeem mo yung sarili mo na hindi isipin ng tao na nanloloko ka. Kasi sayang imbis na kumikita ka ng maayos. Ang masakit pa, sila na nga ang nabiktima. Parang kasalanan pa raw ng mga na-scam na naisahan sila ni Patrick. Sinisisi nila kami na yun nga na parang bakit daw kami naniniwala ang uto-uto. Pero ngayon sinasabi namin yung totoo kung ano nangyari sa amin. Paano kung hindi maniniwala sa nag-o-offer ng kontrata na ipanotaryo, nakipagkita pa sa inyo. Nung gumawa na kami ng group chat, nakita namin mayroong doktor, may abogado, may nagtatrabaho sa ahensya, kung saan-saan. May CPA. Lahat yun naloko niya. Tinatawag niya pang attorney yung isa. Pero at the back of his mind, alam niya ang lolokohin niya. Kailan tayo nagkaroon ng ganung scam? Na-stress na sa
pagbili ng airfare at accommodation. At dagdag aberya pa ang pasakit sa concert tickets. Ang tanong tuloy ng ilang mga biktima, worth it pa bang sumubok ng isa? O baka naman mabudol lang ulit sila? Naku ma'am, hindi po ako scammer ng ticket. Kahit pa-vouch nyo ako sa group, nakita nyo naman po yung vouch. Kahit check nyo yung ko ma'am, yung Instagram ko, verified naman po ako doon. Paniniwalaan mo pa ba siya sa mga sinasabi niya? Susunod na sa Budol Alert. Okay, Mayan, 100 ang nagoyo niya. At 15 milyon ang nakulimbat. Abay, ibang klase itong Pat Steve na to. Sino ba yan? Sabi nga Lucci ng kanta ni Taylor Swift, Fearless. Ang lakas ng loob nakikipag-video call, nagpapakita ng ID na parehas ng mukha niya, 'di ba? Gustong papirma ng kontrata pag bumili ka sa kanya ng ticket, pipirma siya. So all these things pwede niyang gawin, magtitiwala ka talaga. Mahusay talaga. Naku ma'am, hindi po ako scammer ng ticket. Kahit pa-vouch nyo ako sa group, nakita nyo naman po yung vouch. Kahit check nyo yung ko ma'am, yung Instagram ko, verified naman po ako doon. Mabulaklak magsalita at magaling makipagkaibigan. At kapag nagkagipitan, marami siyang baon na dahilan. Kaya daw makalabas. Ganyan ang pagkakakilala ng ilang biktima ni Patrick Steven Agorto sa kanya. Kaya hindi na raw nakagugulat na marami umano itong na-scam. Isa nga sa mga nabiktima ng mastermind umano sa pambubudol ang 28 taong gulang na dalagang itatago natin sa pangalang Meredith. Sinimot daw ni Pat Steve ang pondo sana ni Meredith para makapag-aral sa ibang bansa. Ang bangungot na yan nagsimula nang makipagtransaksyon si Meredith kay Patrick para sa Born Pink concert ng idolo niyang K-pop girl group na Blackpink sa Philippine Arena noong March 2023. Ang tiyahin niyang itatago naman natin sa pangalang Inez ang nagkwento nito sa amin. Nakita niya itong si Patrick Agorto sa Facebook. That was November 2022. Ngayon, naging okay ang transaction nila yung unang-una. Nakuha niya yung ticket ng 17,000. At dahil walang aberya sa nauna nilang transaksyon, naging magkaibigan sina Meredith at Patrick. Since papunta nga siya ng Canada, may fund siya. Gusto niya madagdagan yung fund niya. So naisip niya na bumili ng ticket and then ibebenta niya. Umabot sa 253,000 pesos ang ipinadala ni Meredith para sa 11 concert tickets. Galing ang pera na yan sa pondo sana niyang pang-Canada na pinagtulungang bunuin ng kanyang mga kamag-anak. Pero lumipas ang ilang araw, walang maipakitang patunay si Patrick na meron nga siyang hawak na mga tiket. Kung ano-anong alibis ang ginawa niya, ang hinihingi lang ng pamangkin ko is paki-picturean ng ticket para maipakita ko sa mami ko. Hindi niya nakita man lang ang ticket kahit sa picture. Sa kabila niyan, buo pa rin daw ang tiwala ni Meredith na ibabalik ni Patrick ang nalugi niyang pera, lalo't kuya na ang turing niya rito. March 2023, isang buwan bago ang flight ni Meredith papuntang Canada, ni Singkong Doling, wala siyang natanggap mula kay Patrick. Lahat ng pera ni Meredith para makapag-aral siya abroad, naglaho na parang bula. Pero wala siyang ibang nilapitan, kundi ang Kuya Patrick pa rin niya. Kuya, kailangan ko na ng pera. May alam ka ba na pwede natin utangan? Loan. Habang hindi pa dumadating yung mga makukuha natin, sabi niya gano'n. Oo, meron. Mag-loan tayo ng 1 million. Hati tayo. Kaya lang, sabi niya, kapatid, sabi niya, merong may fee yun, 130,000 na fee.
naglakas loob si Meredith na ipagtapat sa pamilya niya na nabudol siya. Depressed yung pamangkin ko noon. Wala siyang preparation, wala na siya sa sarili niya. Hindi siya nakakatulog. So, inano ko siya, pinalalayan ko siya, lumuwas kami agad ng Manila, binilang ko siya ng mga gamit na kailangan niyang dalhin. Ako na ang nag-empake, tinulungan ko siya, nag-empake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo ang landas ni Patrick at Meredith. Nagkataong naka-check-in din pala ang pamilya ni Patrick sa parehong hotel sa Quezon City. March 30, 2023, 4 na araw bago ang flight ni Meredith, nagkaharap na rin sila ni Patrick sa wakas. So nung nakita ko yung mother niya, kahit nakita ko lang sa Facebook, nilapitan ko, kayo ho ba si Mrs. Agorto? Tumayo siya, ay kayo ho ba yung tita ni... Oo, gusto ko kayong makausap, sabi ko. Wala pa ring nahita sina Meredith mula sa pag-uusap na ito, kaya naman ginawa na ng kanyang tita Inez ang lahat hanggang sa nahanap niya ang number ng tatay ni Patrick. Nagpakilala ako, tapos sinabi ko yung pangalan ng pamangkin ko. Sinabi ko sa kanya na na bumili ng mga ticket at saka rubber shoes, ganyan. Tapos walang bumalik na pera sa pamangkin ko. Bakit kayo pumayag na online? Sabi ganyan, alam mo ba, sabi niya, naubos ang kabuhayan namin, na isang na or nabenta yung bahay namin sa pagbabayad ko ng mga pera na ganyan, yung mga nagawa ng anak ko na ganyan, sabi niya. At pinarehab ko yan. Tapos sabi ko, ay, ba't niyo po pinarehab? Addict po ba siya? Sabi ko, addict siya sa sugal. Hindi raw lubos maisip ni Inez kung bakit paulit-ulit nahulog sa patibong ang kanyang pamangkin. Kung ano-ano na nga rin daw ang tinanong niya kay Meredith. May relasyon ba kayo? Meron ba siyang pinanghahawakan sa'yo na natatakot ka na baka ibunyag niya? Pero hindi naman. Nagsabi naman yung pamangkin ko, hindi po. Pati nga daw dati niyang propesor na ikukubli naman natin sa pangalang Dorothea, napaikot na mga salita nitong si Patrick. September 2020 nang lumapit sa kanya si Patrick para manghiram ng pera. Around 4,000 pesos lang yung hiniram niya. And then, nabalik din siya agad. After a couple of weeks or days, tumawag ulit siya, video call, just hiniram siya, emergency daw, kasi for family business. Pero hindi pa raw dyan nadala si Dorothea. Lumambot ulit ang puso niya nang muling mangutang si Pat Steve. Ewan ko ba, ba't ako naniniwala talaga sa kanya? Siguro kasi andun yung pagiging innate na teacher mo na kailangan yung sa estudyante mo, you have to be caring with them. Nagpahiram ako sa kanya na another 30. So basically, ang nahiram niya talaga sa akin, total 80,000. Kung tutuusin, hindi naman daw close sina Dorothea at si Pat Steve. Simula pa lang daw kasi ay may napapansin na siyang kakaiba sa estudyante. May yabang talaga siya na mararamdaman mo. Academically speaking, he's not doing well in ACADS. Honestly. Ang mga red flag na yan, tila nakita rin daw ni Dorothea sa ama ni Patrick. No choice na raw kasi siya kundi kausapin ito dahil hindi niya na mahagilap si Pat Steve sa utang nitong 80,000 pesos. Yung father niya na yung nakapagbalik ng money, pero yung dad niya kasi was really arrogant. And not only that, parang ipinapamukha niya pa sa'yo na bakit mo kasi pinahiram yung anak ko. Ilang Swifties na nabudol ng concert ticket, nag-team labas na lang. Habang ang iba, pikit matang bumili ng bagong ticket. Kaysa po masayang kasi non-refundable, tumuloy na lang din po ako dito. Kahit wala po akong ticket.
Susunod na sa Budol Alert. Bilib din ako dito sa mga Pinoy Swifties na ito, ha. Nabudol na, gumawa pa rin ng paraan para makapanood, di ba? Sabi nga ng isa pang kanta ni Taylor Swift, "Look what you made me do." Ang ginawa nila, lumabas pa rin ng bansa kasi may plane ticket na eh. May hotel, may accommodation na. Nanood pa rin ng concert. Yun nga lang, sa labas ng stadium, Team Labas ang tawag sa kanila. Isa ang Singapore sa mga paboritong tourist destination ng maraming turista. Kasama na ang mga Pinoy. Tahimik, malinis, at maraming pwedeng pasyalan. Nitong Marso, Certified Swiftie Mode ang buong Lions City. Para yan sa 6 na gabing concert ng American superstar na si Taylor Swift. Nagmistulang Wonderland ang Singapore Sports Hub sa dami ng umoutfit at nakipag-trade ng friendship bracelets. Kanya-kanyang pwesto rin sa labas ng stadium ang ilang Swiftie na naki-sound trip na lang. Today was a fairy tale pa rin daw, kahit wala silang ticket. Kasama sa mga nanood ang mga biktima umano ni Pat Steve na nag-team labas na lang dahil nakulimbat ang pera nilang pambili sana ng ticket. Imbes na happiness, haunted memories pala ang iuuwi nila sa Pilipinas. Tulad na lang ni Carlene na nag-goodbye sa 100,000 pesos na katumbas sana ng 2 VIP tickets. Para ito sa kanya at sa pinsan niya na nakatransaksyon ni Patrick. Planchado na ang airfare at accommodation nila nang mabisto ang masamang reputation ng nagpakilalang reseller. Kaysa po masayang kasi non-refundable, tumuloy na lang din po ako dito. Kahit wala po akong ticket. Pag hindi po ako nakakuha ng ticket, mag-stay na lang po ako dito kahit po dito sa labas na lang. After po, uwi na din po ako. Ang iba pang nabudol na sina Betty, Olivia, Carolina at Marjorie na nakilala ni Jess at Shyla na uwi pa rin sa daylight ang concert experience. Pero na doble o triple pa ang gastos nila dahil pikit mata silang bumili ng bagong concert ticket para matupad pa rin ang pangarap na makita si Tay-Tay. Bago yung concert, gusto ko isipin lang na magiging masaya ako, pero hindi. Nandun pa rin yung nung nandun ako sa iniisip ko pa rin. Kaya parang sira pa rin yung moment ko, kaya galit talaga ako sa kanya. Kasi parang isa to sa pinaka-importante na mangyayari sa buhay ko. Parang pangarap ko talaga to. Tapos may ganitong nangyari. Marami naman daw natutunan si Betty sa mala midnight rain niyang karanasan sa pagbili ng concert ticket mula sa reseller. Mahal man, pero kapag mayroong mga transaction na ganito kamahal, tapos alam mo naman maglalabas ka ng pera, hindi lang 5,000, 10,000. Kailangan kung magkakaroon ng pirmahan ng kontrata, upfront magdala ka agad ng abogado. Pangalawa is, kapag meron kang gut feel na tingin mo may something, paniwalaan mo kung ano man yung gut feel na yun. Kasi hindi mo yun mararamdaman ng walang dahilan. Sa ngayon, wala pang balita ang mga biktima kung nasaan si Pat Steve. Sinubukan din naming kunin ang panig niya, pero nag-deactivate na siya sa lahat ng social media sites. Malinaw siya na estafa. He employed false pretenses to secure money from his complainants. May paalala ang NBI Cybercrime Division sa mga papasok sa delicate transactions tulad ng pagbili ng concert tickets sa mga reseller. Makipag-contract lang talaga sa authorized seller or reseller ng tickets kasi once you go out of the proper channels, it's on the basis of trust. Bago ka magbigay ng pera, siguraduhin mo na meron na siyang something at least na nibibigay sa'yo na panghawakan mo na you acquired the right to the thing that this person is saying. Diba? So, mahirap na magbabayad tapos wala naman tayong makuha in time. So, as much as possible, kaliwahan sana yung transaction. Hindi masamang gastusan ng ating mga hinahangaan. Pero kung ayaw ng katransaksyon mo ng kaliwaan, dyan ka na mag-alinlangan. Ako si Jess De Los Santos.
Sabi nga ng mga Gen Z, core memory, mas masarap yang balik-balikan kung walang halong mapait na karanasan. More report lang sa mga scalper at peking reseller. Ako si Shyla Francisco. Lahat naman tayo ay may pagka-fangirl o fanboy. Aminado ako dyan. Pero sa paghanga sa ating mga idol, wag sana tayong magpapabudol. Ako po si Mean Los Baños. Tila isang cruel summer ang naranasan ng mga nabudol na Swifties sa isang big-time ticket scammer. Ang wildest dream nilang mapanood ang idolo, mistulang naging bangungot. Sa mga nambubudol, matakot sana kayo sa karma. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Tandaan, maging alerto, huwag magpabudol.